prutas na ito, kapangalan ng mga lugar sa Las Piñas, Makati at Cavite. Ang balat nito, minsan brown, minsan berde. Pero kapag binuksan, ang kulay, tsokolateng-tsokolate. Kaya rin tinawag na chocolate pudding fruit. Pwede mo kasi itong mapagkamalang tsokolate. Pamilyar ka na ba rito, te? Ito ang prutas na sapote. Kapitbahay na sina Hilaria, Laina at Andrea mula Barangay Tamboan sa bayan ng Besao sa Mountain Province. Sideline ang pamimitas ng prutas na ito na patapos na ang season ngayon. Aglugitis December, tanto kwa, tatangat taon niya kat apay nga binmas basit ti bugas na. Balin nga dati doa nga sako. Nahahawig sa puno ng avocado at dahil hindi ito kataasan, ang mga bunga pwedeng sungkitin. Kinuha namin yung hinog na saputi, tinikman namin, masarap, kaya nagtanim kami ng saputi. Pero dapat maingat daw sa pagkuha ng sapote fruit. Kailangan kasing tansyado mo kung hinog na. Kapag kasi hilaw, ang lasa nito maanghang at mapait. Pero kapag natsyempohan namang hinog at nasa tamang gulang na ang lasa, pwede mo talagang akalaing tsokolate. Naimas mo, timplado ti kwa na, ti taste na. Han nga nasam ito na. Ginagawa ko sa saputi para mas madaling hinog. Ilagay ko sa karton. Ang mga naaning sapote, diretso sa palengke na ibibenta 50 to 70 pesos kada kilo. Ibang binibinta namin ay ipapadala mi doon sa Quezon City, sir. No, ada mailakwan mi, ada ti isupay nga igatang mi ti pangkusina kasjay. Ilan nga sa mga sapote natikman ko. Ito, nanggaling ito ng Besao sa Mountain Province, courtesy ng Rural Rising Philippines. Nakakain na ako nito in the past, pero sa abroad pa. Hindi dito, akala nyo meron din pala tayo. Pag hiniwa mo, ayan o, parang chocolate. Kaya naman, some people refer to it also as the chocolate fruit. Ang lasa niya, pwede mo talaga mapagkamalang tsokolate. Kaya pala chocolate fruit din ang tawag dito. Pwede siyang parang chocolate pudding. Pwede rin mapagkamala na chocolate cake or just chocolate. Except na hindi siya kasing tamis. Kasi ito, fruit talaga. Oh, galing sa prutas mismo. Wala nang hinalong asukal. Salamat sa mga nagtanim sa Besao or in other parts of Mountain Province at nakakakain pa yung ilan sa atin na nakakaalam ng prutas na ito. Nung nakaraan, marami-rami pa raw ang mga puno ng sapote sa maraming parte ng Pilipinas. Pinaniniwala ang dinala rito ng mga Kastila o ng mga Meksikano na kabilang sa galleon trade. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, pinagpuputol ang mga puno ng sapote. Kapag naman daw may paisa-isang nahihinog na sapote sa bakuran ni Andrea, hindi niya na raw ito dinadala sa palengke, kundi diretso sa kanyang kusina. Ginagawa niya itong ice candy. Perfect pampalamig ngayong napakainit. Kinayod ni Andrea ang laman ng sapote at saka hinaluan ng milk at asukal. Ang lasa raw nito, walang masyadong pinagkaiba sa chocolate ice cream. Ibinibenta ni Andre ito ng 5 piso kada piraso. Ang saputi ay personal experiment po na gamiting flavor ng mga ice cream at saka saputi at saka ice candy po. Sabi nila ay masarap at matamis. Mayaman ito sa dietary fiber, nakakatulong sa pagregula ng ating blood sugar at kolesterol sa katawan, pati na rin ang calcium na nagpapatibay ng ating buto at kalamnan. Ang sapote po ay mayaman sa phytochemicals katulad ng phenolic acids at carotenoids na nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng cancer, cardiovascular diseases. Maganda siyang alternatibo sa tsokolate, lalo na sa mga taong nagbabantay ng kanilang timbang. Isa ang sapote sa mga prutas na bibihira lang makita o matikman. Kaya panalangin ng mga tiga-Besao at sa iba pang mga parte ng Mountain Province, dumami pa ang mga puno nito para mas maraming makatikim at tumangkilik. Lalo't napakapambihira ang sarap ng prutas na ito. Pwede mo talaga mapagkamalang tsokolate.